Ay naku, eto. Ano ba 'to, si Paulo Duterte ang banat naman, eh, mga fake news naman po, mga kababayan. Binanatan tuloy siya nung 6 na representante de Kamara po, mga kababayan. Oh, 6 members of the House of the Representative Youth Movement. Ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Bongalon, Davao Oriental Representative Chino Almario, Lanao del Sur Representative Sia Alonto Adyong, One Rider Party List Representative Ramon Rodz. Si ano to eh, si Attorney Rodz to eh, na-meet ko na to, mga kababayan. Ramon Rodrigo Rodriguez Gutierrez. Oh, mabait po yan si Attorney Rodz. La Union Representative Paulo Ortega. Oh, na-meet ko na din yung siguro pinakabatang Ortega. Pinakabatang Pakoy Ortega, mga bossing. Kasi parang puro Pakoy yung mga pangalan nila dyan eh. Zambales Representative Jefferson Konghun Depended Nograles. Si ano po, mga kababayan, si Attorney Migs Nograles. Eh mukhang biktima ng fake news, mga kababayan, ni Pulong Duterte. Amid the verbal spat with Duterte. Ito daw po. According to Almario, allegation that Nograles used the Department of Social Welfare and Development, DSWD funds for politics are unfounded because she only meant to clarify that funds were available and were not being withheld contrary to what a notice previous claim. Duduktong ko ha, saka natin ipaliwanag. It is clear that Representative Nograles' action have been misrepresented. The notion that she is using this fund for political gains is not only false but an insult to her dedication to public service. Biruin mo. Ano? Ikaw na yung tumutulong sa ating mga kababayan, ikaw na yung sumasagip sa ating mga kababayan, tapos pagbibintangan ka pa na yung budget na yon eh gagamitin mo sa pamumulitika, gagamitin mo sa kung ano-ano. Ano po? Eh totoo naman po, mga kababayan. 'Di ba? Insulto po 'yun doon sa tao. Oh, hinahamon ngayon si Pulong Duterte. Ano sabi dito? We urge Representative Duterte to check his facts and perhaps umattend ng mas madaming sesyon. Absenero pala tong si Paulo Duterte. We urge Representative Duterte to check his facts and perhaps attend more session to fully grasp the complexity of our role and the stringent process we adhere to. Absenero. Eh siguro, ganyan nga ako mangyayari dyan, mga kababayan. Pag palagi kang absent sa mga sesyon, eh hindi mo alam kung ano yung mga nangyayari po. Hindi mo alam kung ano yung mga katotohanan. O dagdag pa dito, if Duterte attended more sessions and engaged with his colleague, lagi sigurong wala sa kamera to si Duterte, he would see the transparency and rigor with which we operate. Representative Nograles has done nothing but uphold the highest standard of integrity in her work. We must not let baseless, Duterte yan eh, accusation distract us from our primary mission of serving people. Bakit ho ganun, mga kababayan? Ano? Parang ang naging galawan na po ng mga Duterte, mga kumbaga pagbibintang po, kagaya na lang dyan sa mautog nila. Yung mga bintang nila sa ating Pangulo, halos lahat po walang ebidensya. No, eto naman si Paulo Duterte naman, no? Ginagamit daw po ni Attorney Migs Nograles yung pondo sa pamumulitika. Eh pumasok ka kasi, Paulo Duterte, sa mga sesyon, hindi yung bigla ka na lang mag-aakusa. Di ho ba, mga kababayan, biglang mag-aakusa, wala naman palang ebidensya. Kasi ho, mga kababayan, Nograles at Duterte, matagal na pong may alitan yan eh. Matagal na pong hindi nagkakasundo yan eh.
Ano, kasi need nila ng sympathy ng taong bayan. Mahirap kuhanin yun eh. No? Mahirap makuha ang simpatya ng taong bayan, lalong-lalo na po ngayon, mga kababayan. Oh. Hirap sila dun ngayon. Anyway, Duterte yan eh. Wala tayong magagawa. Sanay sila siguro dyan sa mga pagbibintang nang wala hong sapat na ebidensya, mga boss. Ano po, siguro nakakuha na naman ng ebidensya o nakakuha na naman po ng issue galing kay Maharlika. Eh si Maharlika ang pinaka-source po nila eh. Nung mga isyung ganyan eh. Tingnan nyo po, wala ding mga ebidensya si Maharlika. Yung pulburon video hanggang ngayon, hindi pa po lumalabas, mga kababayan. Hanggang ngayon, wala pa ding naipapakita. Pero, nagsisigawan po. Ipa-test ang ating Pangulo para malaman kung totoo. Wala nga ho silang maipakita mga bossing, tapos aabot pa sila sa punto na ipatest pa po. Oh. Dumako tayo dito, mga bossing. Balik tayo. Balik tayo sa Pogo, mga kababayan. Oh, ito ang Pogo. Nadidiscover po unti-unti ng ating Senado, mga bossing na yung mga tao na sangkot po sa Parmali, mukhang sila din po ang nasa likod ng pagpasok ng Pogo sa Pilipinas. At meron po mga nahuli, mga kababayan, meron nga pong mga nadakma dyan sa Pogo, at nadiscover din po na yung mga identity nila karamihan nakaw. At isa sa nanakaw na identity po, mga bossing, ito pong sa nagsasalita, mga kababayan. Pakinggan po natin ng mabilisan. I am not affiliated in any of the 193 companies listing me as the director officer of, yan. So ngayon po ang mga kababayan, ang nangyayari po sa kanya, nakaka-receive po siya ng iba't ibang mga subpoena. Nakaka-receive po siya ng iba't ibang mga kaso. Dahil daw po, mga kababayan, hindi nagbabayad ng tax. Pakinggan ho natin. Kawawa. 193 companies listing me as a director, officer, or incorporator. I now find my very person invaded by natural and juridical personalities with foreign-sounding names. I am